sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hello mga kakwentuhan, it's me, Kuya Paps. Kilala mo ba kung sino si Jesus? Alam mo ba kung saan siya nanggaling? At kung ano ang nangyari sa kanya? Kung hindi, halika, kukwento ko sa iyo kung saan siya nanggaling at kung ano ang nangyari sa kanya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para maging updated ka sa mga kwentong aking i-upload. Sa bayan ng Nazaret, doon nakatira ang magkasintahang Maria at Jose. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Isang araw, tinawag ni Maria si Jose. Napakasipag mo naman, buong araw kang nagtatrabaho. Halika, may dala akong pagkain para sa iyo. Maraming salamat, sagot ni Jose. Si Maria ay isang napakagandang dalaga na nagkagusto kay Jose na isang karpintero. Habang kumakain sila, sabi ni Maria, tingnan mo ang mga bituin sa kalangitan, sabi ni Maria kay Jose. Oo nga Maria, napakaganda nila. Mas mabuti pa siguro kung uuwi na tayo sa ating mga bahay, sabi ni Jose. Ang anghel na si Gabriel ay nakasubaybay na pala kay Maria. Nang makauwi si Maria sa kaniyang bahay, biglang may narinig siya na tinawag ang kanyang pangalan. Ang sabi, Maria, Maria. Nang paglingon ni Maria, nakita niya ang isang nilalang. Sino ka? Wika ni Maria. Sabi ng anghel na si Gabriel kay Maria, matuwa ka Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos, magbubuntis ka at magkakaanak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang tronong ninuno niyang si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan. Nagtanong si Maria sa anghel, paano ito mangyayari? Gayong dalaga pa ako. Sasa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya, ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Magiging kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Elizabeth? Sagot ni Mariang pagulat. Alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis sapagkat walang imposible sa Diyos. Sumagot si Maria, alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. At iniwan siya ng anghel. Pinagbuntis ni Maria si Jesus sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sinabi ni Maria, ang anghel ng Panginoon ang sabi sa akin na magkakaroon ako ng anak mula sa langit. Nag-isip si Maria kung dapat ba niya itong sabihin kay Jose. At biglang naalala ni Maria na ang sabi ng anghel na magkakaanak si Elizabeth ng isang lalaki. Hindi nagtagal, nag-ayos si Maria at dali-daling pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Hudiya kung saan nakatira si Zacarias. Sa kabilang dako, si Jose ay bising-bisi sa kanyang trabaho. Tinanong siya ng isang kaibigan. Sabi niya, Jose, hindi ko nakikita si Maria dito. Sagot ni Jose, pumunta siya sa ibang nayon sa Hudiya para bisitahin ang kanyang kamag-anak. Nang malaman ni Jose na buntis si Maria, nabahala at nalungkot siya. Nag-isip at nag-isip siya dahil alam niyang hindi siya ang ama. Habang pinag-iisipan ni Jose ang mga bagay-bagay, nakatulog siya. Ang anghel ng Diyos ay nagpakita sa kanyang panaginip at sinabi, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil nagdadalang tao siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Siya ay magsisilang ng isang anak na lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Nang
Nang magising si Jose, laking pasasalamat niya na naging malinaw sa kanya ang lahat. Agad niyang sinunod ang sinabi ng anghel. Inuwi niya sa kanyang bahay si Maria. Ang ginawang ito ni Jose ay nagsisilbing seremonya sa kasal para ipakita sa madla na sila ni Maria ay mag-asawa na. Hindi nakipagtalik si Jose kay Maria habang pinagbubuntis niya si Jesus. Naniwala si Jose at sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Sumunod din siya sa batas ng bayan kasama si Maria. Kailangan nilang pumunta sa Bethlehem para magpatala at magbayad ng buwis. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Jose si Maria, "Okay ka lang, Maria?" "Okay lang ako, Jose. Salamat. Mahirap maglakbay pa uwi sa ating bayan habang ikaw ay nagdadalang tao," ang sabi ni Jose kay Maria. "Oo, Jose, pero wala tayong magagawa. Kinakailangan nating pumunta sa Bethlehem dahil parehas tayong ninuno ni David at masaya akong magpatala kasama ka bilang asawa ko." Si Caesar Augusto, ang emperador ng imperyo ng Roma, ay nag-utos na magparehistro ang lahat. Kaya, kinailangang umuwi ni na Jose at Maria sa lungsod ng Bethlehem sa timog ng Jerusalem kung saan ipapanganak si Jesus. Sa kanilang mahabang paglalakbay, sila ay nagkwentuhan. Habang nakangiti si Maria, "Magiging okay din ang lahat, Jose, kapag kasama kita," sabi ni Maria. At pinagkwentuhan nila ang mga nangyari sa pagbisita ni Maria kay Elizabeth. Kwento ni Maria kay Jose, "Napakaganda ng aming kwentuhan, Jose. Nagkaroon kami ng napakagandang oras sa pagkikipag-usap dahil pareho kaming buntis. At ang mga membro ng pamilya ay palaging malugod na tinatanggap sa bahay ni Zacarias at Elizabeth." "Oh, Maria, napakagandang makita ka," wika ni Elizabeth. Sobrang nasasabik si Maria nang makita si Elizabeth. Sabi ni Maria kay Jose, "At nagkwentuhan kami. Narinig kong buntis ka. Binabati kita, Elizabeth." Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, sinabi niya, "Maria, nang marinig ko ang iyong pagbati, tumalon sa tuwa ang sanggol sa sinapupunan ko at natuwa silang dalawa. Nakakagulat na buntis ako sa aking pagtanda," wika ni Elizabeth. "Hindi ba tama, Zacarias?" Pero walang kibuos si Zacarias. Nagtaka ako kung bakit wala siyang sinabi. Ito ay dahil si Zacarias na pare, asawa ni Elizabeth, ay hindi makapagsalita sa mga oras na yon. Higit na 6 na buwan. Habang siya ay gumaganap sa kanyang tungkulin bilang saserdote, isang anghel ang nagpakita kay Zacarias tulad ng nagpakita kina Maria at Jose. At mula sa oras na yon ay hindi makapagsalita si Zacarias. Inihayag ni Gabriel kay Zacarias na sa wakas ay magkakaroon sila ni Elizabeth ng lagi nilang dinadasal. Sinabi ng anghel ni Zacarias, "Huwag kang matakot, Zacarias. Ang iyong panalangin ay narinig ng Diyos. Ang asawa mong si Elizabeth ay magkakaroon ng isang lalaking anak. Siya ay magiging kasiyahan sa iyo at mahalaga siya sa Panginoon. Papangalanan mo siyang Juan." Ang espesyal na anak na ibinigay kina Zacarias at Elizabeth ay makikilala bilang Juan Bautista sa kanyang paglaki. Ang dalawang buntis na ito, sina Maria at Elizabeth, magkakaanak ng 2 sanggol na 6 na buwan ang agwat. "Maria," wika ni Elizabeth, "pinagpala ka ng Diyos ng higit sa ibang mga kababaihan. Pinagpala ang batang ito na magkakaroon ka," wika ni Maria. "Ang aking kaluluwa ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ang aking diwa ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ako ang pinili niya kahit na hindi ako mahalaga." Nang dumating sina Maria at Jose sa Bethlehem para magparehistro, isang kanais-nais na sorpresa ang naghihintay sa kanila. Sabi ni Jose, "Napakaraming tao. Mukhang narito ang lahat na naninirahan sa bayang ito. Sigurado akong puno ang lahat ng mga panuluyan. Paano makahanap ng isang silid?" Labis ang pag-aalala ni Jose kay Maria dahil napagod na siya sa mahabang biyahe namin at malapit nang ipapanganak ang sanggol. Kailangan kong makahanap ng matutuluyan ng pinakamabilis hanggat maaari. Paano ito? Wala nang mga silid, wika ni Jose. "Maria, humihingi ako ng paumanhin. Ngunit, kailangan nating manatili sa hindi magandang lugar na ito." "Sige lang, Jose," sagot ni Maria habang nakangiti. "Ayos lang ito. Halika, magpahinga na tayo, Jose." "Ngunit ito ay isang yungib para sa mga hayop. Ito ay marumi. Hindi ito ang pipiliin ko para sa aking sanggol,"
Ngunit naniniwala akong inihanda ng Diyos ang lugar na ito upang manatili tayo. Sang-ayon ako. Kaya't hayaan mo akong ilinisin ito at gumawa ng isang higaan para sa iyo. Kailangan namin ng tubig. Kukuha din ako. Malapit sa Bethlehem, ay abangan ang susunod na mga pangyayari sa kwentong Ang Kapanganakan ni Jesus. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na din ang bell button para mauna ka sa susunod nating episode. God bless!